ng pera ng gobyerno. Parang when emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Last question na Vicky. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumasto sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Pero yung mas magandang term ng bobo. So, iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani? Bugo. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, sa ang bugo. Oplok. Mas worse man na sa bubo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero nagsasabi ka pa rin na bobo. Ha? Slow? Slow kasi hindi siya bobo eh. Slow. Siya mahina lang, no? Anong pag iba? Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa explain. Nakakahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration.